Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. So nandito na tayo sa last part ng ating podcast today. Tinatry kong gawin yun pero mukhang hindi ako sanay sa ganun. Ayoko ng Mag-con konting ka kay Abunda, yun. oo. Oo nga no. Itatry ko. Okay. So sa isa sa mga bagay na nakita ko dito sa speech niya is parang pinuput niya ang Pilipinas as an independent at trusted partner ng buong mundo ng Mm. UN. Ang gusto ko malaman is dito ba napakita sa speech ng ating Pangulo na ito yung talagang isinusulong na ipinopront niya na ang ating bansa ay isang independent at trusted partner? It started naman sa presidency niya. Kuan ka ng he wants to coordinate with China naman niya, 'di ba? Motto niya, yung friends to all, enemy to none. Yun, he tried with kuan ka ng coordinating with China in his kuan ka ng as a una talaga niyang kuan ka ng visit sa isang nation. Pero wala siyang nagawa, 'di ba? You know? Yes, and I think maganda rin 'yun kasi hindi tayo nag-e-expect ng sobra, hindi rin tayo nag-e-expect ng kulang. I think it's a fact of mas maganda pa rin na may konting space para siguro idagdag o bawasan ng ating pangulo sa speech niya. Sa karaniwang Pilipino naman po, ano tingin niyo ang dapat nilang makuha sa speech ng ating pangulo? Yun, ng kuan lang kanang dapat tayo proud kasi isang presidente na isang nation na Pilipinas, isang third world country, at we are striving maging second world country tayo na tumindig doon sa UN General at representing women. Kasi ang women is kuan kanang very kuan kanang tawag to kanang very kanang marami sila, 'di ba? Whole world. 'Di ba mas marami pa nga mga babae sa lalaki, 'di ba? Ang alam ko ngayon 3:10 na. So dapat ikuan ka ng proud ang mga Pinoy kasi isang presidente ng Pilipinas na tumindig para sa kanila. Hindi lang sa women, buong Pilipinas. Totoo po, and I guess sa lahat po ng mga nakikinig, Boss Infinite, maraming salamat sa support mo sa ating channel. Every time pagka tinawagan kita lagi ka nandiyan, talagang ikaw na ang the best. Okay lang. Yeah. Kumbaga maraming mga pangyayaring hindi natin kontrolado. Pero maraming salamat Boss Infinite sa Ay, walang sige. sawang support at pagbibigay ng inyong opinion dito sa ating mga listeners. I guess this is my part na to give my takeaway dito sa pinag-uusapan natin. Una muna, sa nakita natin sa talumpati ng ating Pangulo dito sa United Nations General Assembly, pinakita niya dito ang Pilipinas bilang isang bansa ay handang mamuno, mamagitan at magsilbi sa pandaigdigang komunidad, hindi lang sa loob ng Asya. Pero kailangan din nating maintindihan na nakukuha ng simpatya ng Pilipinas ang iilang palakpak, hiyaw o o simpatya ng ibang bansa sa Pilipinas para tayo umanlad. Kailangan din ito, tulad na nakita natin sa Pangulo, diplomasya. At also yung pagpupush niya ng naratibo that the Philippines is open to everyone who wants to be part of the country. So makikita natin dito yung imahe ng bansa kung papaano niya pinortray. Sabi nga para siya isang businessman. Ang trabaho ng presidente outside the Philippines, isa siyang negosyante. He needs to get as much as possible ng mga business partner para benefit ang mga Pilipino dito. Kaso ang pinaka tanong na lang dito sa ating mga listeners natin, and siguro kay Boss Infinite at sa akin pa rin, ng ating bansang Pilipinas, ang imahe na ito na ipinangako ng ating Pangulo dito sa talumpati niya sa buong mundo. Yan ang sasagot niyan kayo mga listeners para
para dyan sa tanong na po. Maraming salamat po sa walang sawang support sa lahat po na nakikinig.